Nagbabalik ang Ulat Bayan, nagkasundo ang CHED at Pag-ibig Fund na sa pagpapalawak ng akses sa ligtas at abot-kayang pabahay para sa mga estudyante at nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Excited ng magkolehiyo si Anika, tubong San Jose, Bulacan. Pero kasabay nito ang pag-aalala sa layo at gastusin sa kanyang papasukang universidad sa Metro Manila. Kailangan makahanap po ako ng place na masistayan within the area na universities ng gusto ko po. So, transportation, housing, and of course, yung pera po kasi hindi po mura yung ganong decisions. Sa ilalim ng Project Balay of Building Access to Learning for Students, nagkasundo ang Commission on Higher Education at Pag-ibig Fund na palawakin ang access sa ligtas at abot-kayang pabahay para ito sa mga estudyante, faculty at nagtatrabaho sa sektor ng edukasyon. Ayon sa Malacanang, mahalaga ito, lalo't isa ang pabahay sa mga konsiderasyon kung magpapatuloy sa pag-aaral ang isang estudyante. Layunin ng nasabing programa ang tugunan ang mga non-academic barriers gaya ng kakulangan sa safe and accessible student housing. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagyamanin ang husay ng ating kabataan at tiyakin na matatapos nila ang kanilang pag-aaral. Patuloy ding tinutugunan ang kalusugan ng kabataan. 1,700,000 milyong bata ang target bakunahan ng Department of Health kontra tigdas at tigdas hangin. Sa unang linggo ng ligtas-tigdas vaccination, higit 1,000,000 bata na sa Mindanao ang nabakunahan laban sa mga nasabing sakit. Layunin ng DOH na ilayo ang mga bata sa pahamak na dala ng tigdas at tigdas hangin. Sakop ng programa ang mga batang 6 na buwan hanggang 59 na buwan o wala pang 5 taong gulang. Ang tigdas at tigdas hangin ay sakit na nagdudulot ng lagnat, pamamantal at ubo. Ito ay mabilis makahawa at mapanganib kung hindi maagapan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.